Bawang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. And welcome back ulit mga kababayan sa ating YouTube channel. Siyempre, itong ibabalita ko sa inyo, itong ginagawang balikatan exercise ng Pilipinas at US dito sa ating mga teritoryo dyan sa may West Philippine Sea. Ang Pilipinas at US Balikatan 2024 ay binuksan na umano kahapon, April 22 mga kababayan. At alam naman natin, galit na galit ang China sa mga isinasagawang military drills ng Pilipinas at US dito sa ating mga teritoryo dito sa may West Philippine Sea. So nakaraan lamang, di ba mga kababayan, meron tayong video. Binalaan ng China ang Pilipinas na huwag makipag-military drills sa US. Ayon po yan sa China mga kababayan. Subalit, sinagot siya ni Francis Tolentino na wala silang karapatan na diktahan kung anuman ang gagawin ng Pilipinas sa mga teritoryo dyan sa may West Philippine Sea. Wala silang karapatan makipag-military drills ang Pilipinas sa US. Walang karapatan ng China na diktahan ang Pilipinas. Totoo naman mga kababayan. Bakit? Hawak na ba tayo ng China? Bakit didiktahan tayo kung ano ang gagawin natin? China na ba tayo ngayon? Ang mali nila ngayon mga kababayan, gusto nilang andirin ang Pilipinas. Yun nga lang, ang Pangulo natin ay may paninindigan at may isang salita at handang ipaglaban ang bansa natin. Hindi magpapadaig sa mga dayuhan ng mga sakim. Yan ang atin mahal na Pangulong BBM. Gusto kasi ng China mga kababayan, tayo'y andirin, sumunod sa kanilang gusto. Pero inyo, ayaw nilang pumayag na makipag-military drills tayo sa US. Samantala ito, ang ginagawang military drills na ito mga kababayan ay sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Hindi naman ito pumapasok sa kanilang teritoryo. Bakit makikialam ang bansang China dito mga kababayan? So bago yan mga kababayan, ito muna ipapakita ko sa inyo. Alam nyo bang kulay blue yung damit natin ngayon? Ito guys, West Philippine Sea yan. O yan o. O yan. O. Basahin natin. Sa West Philippine Sea, ang yaman nito ay para sa mga Pilipino. Yan mga kababayan oh. Basahin nyo. O, di ba? O. Yan ang damit natin. Maraming salamat po sa ating Philippine Coast Guard, Commodore G. Tarilla, sa pag-imbita kahapon sa presscon yan sa may kanilang office. Abangan nyo po yan mga kababayan. Face-to-face interview namin kay G. Tarilla. At doon nyo po malalaman lahat mga kababayan. Siyempre tuloy tayo dito sa may balikatan mga kababayan. Opisyal nang binuksan noong Lunes ang 3 linggong taunang exercise balikatan sa pagitan ng mga tropang Pilipino at Amerikano kung saan 16,000 na sundalo ang kumakatawan sa essence of unity, collective responsibility at enduring partnership between the Republic of the Philippines and the United States of America and other of mga kasusyo. So hindi lang po mga kababayan, no, Amerika at Pilipinas. So meron pang iba. Nandito din yung Japan, Australia, yan, France, yan, nandito yan mga kababayan. Kasi maraming bansa na kasi mga kababayan ang kalyado ng Pilipinas. At hindi lang yan mga kababayan, halos yan kaibigan na ng Pilipinas, nakikipagkalyado na yan. Ganyan ang ating presidente. Ganyan ang ating presidente, nakikipagkaibigan sa lahat na bansa. Hindi kasi alam ng mga nakaraang administrasyon niyan, kaya galit na galit kay BBM yan. Sa pagsasalita, sa pagbubukas ng seremonya sa Camp Aguinaldo, Quezon City, sinabi umano ng Armed Forces of the Philippines na si Chief General Romeo Bronner Jr., hindi natitinag ang pangako na demokrasya at paggalang sa internasyonal na batas sa ating panghahangad ng kapayapaan sa Indo-Pacific region. Tayo kasi, ipinaglalaban lang natin ang ating karapatan diyan sa West Philippine Sea.
na patuloy ang pag-aangkin ng China dyan sa mga teritoryo na pag-aari natin sa West Philippine Sea, mga kababayan. So pasensya na, medyo mainit eh. Dahil mga kababayan, inuunti-unti na ng China ang teritoryo natin. Katulad yan, ang Ayungin Shoal. Kanila daw teritoryo yan, mga kababayan. Pinipilit nila, nakukunin yan. At yung BRP Sierra Madre naman, pinapahatak nila. Tanggalin na daw yan. Bakit? Teritoryo natin yan. Wala silang karapatan dyan kung ano gagawin natin dyan sa BRP Sierra Madre na in-outpost noong 1999 dahil yan ay teritoryo, tanda yan ang teritoryo ng Pilipinas. Ayon naman, dalawang Chinese vessel ang nakita malapit sa Palawan isang araw bago ang balikatan. So bago po ang balikatan, mga kababayan, dalawang barko ng Chinese Navy ang namataan dyan sa Palawan na nagmamasid, mga kababayan. Ganon talaga, mga kababayan. Ganon yan ang China. Kung ano ang ginagawang mga aktibidad ng Pilipinas at mga kalyadong bansa dyan sa may West Philippine Sea, ganyan din yung China, mga kababayan. Tinatapatan nila ang ginagawa ng Pilipinas at mga kalyado nito. Lagi sila nagbubuntot, lagi nagbabantay. Akala mo talaga papasukin yung teritoryo nila. Subalit nandyan lang yan sa teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. At takot din yan China, mga kababayan. Hindi rin makalapit yung mga barko nila. Siyempre, nandyan US, Japan. Ilang bansa ba naman ang kasama ng Pilipinas? Ano gagawin nila dyan? So ngayon, buwan na ito, mga kababayan, walang mga insidente na harassment na nangyari ngayong April. Wala hong nangyaring insidente simula nung dumating na rito ang mga kalyadong bansa ng Pilipinas, lalo na yung Amerika. Wala na nangyaring mga harassment. Kasi mga kababayan, siyempre takot diyan sila. Kaya napakalaking tulong ang ginagawa ng Amerika dito sa bansa natin. Kasi alam niyo po, mga kababayan, yung mga harassment na ginagawa ng China, bago sila gumawa ng mga maling hakbang, nag-iisip muna kapag nandito ang mga kalyadong bansa ng Pilipinas. Dalawang barko ng Chinese Maritime Militia ang naiulat na namataan umano sa mga 30 nautical miles mula sa baybayin ng Palawan bago ang balikatan exercise ngayong taon. Ayon sa isang American maritime expert. So ano bang ginagawa ng China, no? Bakit kaya mahilig ang China gumanyan, mga kababayan? Mahilig sila yung makialam, no, sa mga aktibidad. Samantala, mga kababayan, pag sila naman ay gumagawa ng kanilang mga aktibidad dyan sa may West Philippine Sea, ay wala naman pong sinasabi ang Pilipinas na nakikialam sa mga drills ng Pilipinas at US. Pilipinas, nayaan lang sila. Kasi right nila yan eh. Kasi nandiyan naman sila sa kanilang teritoryo. Pero na lang kung lumagpas sila sa teritoryo natin, mali na yon. Ayon umano kay Rick Powell na ang mga barko ng militia ng China ay bumalik sa direksyon ng Miss Reef pagkatapos umano maglibot sa labas lamang ng Pilipinas. 24 nautical miles contiguous zone. So malapit na, mga kababayan. Malapit na, Umiikot sa may malapit sa teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Grabe talaga itong China, mga kababayan. Nainggit ata ito sa Pilipinas at Amerika eh. Kasi 'di ba dati kalyado sa ng Pilipinas. Nagpakasasa sa diyan sa West Philippine Sea. Ang daming nakuha nilang yaman dagat diyan. Dami nilang pinira diyan sa atin mga teritoryo. Buti na lang talaga si BBM ang nanalo. Dahil kung iba na naman ako, mga kababayan, kawawa ang ating mga mangingisda diyan sa may West Philippine Sea sa ginagawa ngayon ng China. Katulad yan, mga kababayan, dumadami na ang bilang ng mga mangingisda dyan sa West Philippine Sea. Dahil yan sa suporta ng gobyerno. Biruin nyo, mga kababayan, binibigyan nila ng subsidy oil, mga groceries, at binabantayan. At naglagay din sila ng payaw para mangakit ng mga isda, mga kababayan. At ayon pa nga sa nakalat nating impormasyon, ang payaw na inilagay umano ng Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries Aquatic Resources, at ang atin mga mangingisdang Pilipino ay sinira umano ng China at pinagbintangan naman
Vietnamese ay kinuha daw umano ang mga isdang laman ng payaw. Sa mga kababayan, kabalastugan na naman na palusot ng China. Sila ang nagsira ng payaw, tapos Vietnam ang kukuha ng mga laman ng payaw. Lumang estilo na yan, China. Huwag nyo nang ululin ng Pilipino. So yun po mga kababayan, kayo, ano ang masasabi nyo? At makukomento nyo dito. Siyempre mga kababayan, West Philippines Sea, atin yan. Walang pwedeng kumuha niyan mga kababayan dahil atin yan. So yun po mga kababayan, ano ang masasabi nyo at makukomento nyo dito? Maraming salamat at magandang araw po.